Isang pambihirang estruktura na ginawa noong panahon ng pananakop ng Kastila sa bansa ang matatagpuan sa lungsod ng San Juan City na kung tawagin ay El Deposito. Hey, what's up? Ako si Aki, ang inyong hero. Nandito tayo ngayon sa Museo El Deposito kung saan pupuntahan natin ang old underground water reservoir dito sa San Juan City, Metro Manila. Bago kami magsimula mag-tour dito sa loob ng El Deposito, ay nandito muna kami sa audiovisual kung saan may pinapanood sa amin patungkol sa pinagkukunan dati ng tubig dito sa Pilipinas. Ayan o. Bago magkaroon ng sistema ng patubigan, kinukuha ng mga taga-Maynila ang tubig inumin sa mga karatig na ilog, sapa at bukal. Sa kabila ng mababang kalidad ng tubig, ang Ilog Pasig ay naging pangunahing pinagkukunan ng mga taga-Maynila. Naglagay din ng mga malalaking sisidlan o tangke sa mga bahay upang makapag-ipon ng tubig ulan. Ang malinis na tubig ay ibinebenta rin at inahatid ng mga agwador sa mga bahay. Pinakamahal ang tubig mula sa bukal sa San Juan na nagkakahalaga ng 12 piso at 50 sentimo bawat tinaha. Pinakamura naman sa halagang 2 piso at 50 sentimo ang tubig mula sa Ilog Pasig sa bahagi ng San Pedro de Makati. Umaabot sa 25 galon ang isang tinaha. Mas mahal ang presyo ng tubig sa panahon ng tag-init. Naging masalimuot ang El Deposito matapos itong pasinayaan noong 1882. Sinikap ng mga Pilipino na makontrol ito mula nang magsimula ang himagsikan noong 1896. Sa kalaunan, inagaw at ginamit din ito ng mga Amerikano at mga Hapon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unti itong napabayaan dahil mayroon ng iba pang mga sistemang patubigan para sa lumalaking Kamaynilaan. Dito tayo sa lugar kung saan makikita natin ang mga kasangkapang nahukay sa El Deposito ng UP Archaeological Studies Program noong 2016. Meron tayong makikita ditong bakal na mangkok, mga buto ng hayop, mga bote at mga babasaging seramika o mga pira-pirasong seramika na nahukay nila noong sinasagawa ang pagre-rehabilitasyon dito sa El Deposito. Mula noong dekada 50, kinilala ang kahalagahang pangkasaysayan ng El Deposito. Nagsisilbi ito ngayong liwasan at sentro ng pamahalaang lungsod ng San Juan. 2 museo na rin ang nakatayo kalapit nito, ang Museo ng Katipunan at Museo El Deposito. Bago tayo pumaba mismo sa El Deposito, kinakailangan na magsuot tayo nitong puting hat para manatili tayong ligtas, lalo na kapag nandoon na tayo sa loob. Ngayon naman, nandito na tayo sa hagdan kung saan dito tayo bababa papunta mismo sa El Deposito. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko ngayon dahil first time ko lang makakakita in person ng water reservoir. Nakakatakot. Ewan ko ha, pero parang di ako makahinga. Pero sige, dahil malakas ang loob natin, subukan natin pumasok dito. Kaya naman, libutin na natin itong El Deposito. Makikita natin dito, talagang pinag-iumaan na siya ng panahon. No? Makikita natin siya. Ayon kay Jonel Rabusa, ang water reservoir ay isang bahagi ng proyekto ng Carriedo Waterworks System.
sa San Mateo River o mas kilala na ngayon na Marikina River. Ang pinagmumulan noon ng tubig na nakaimbak sa loob nito. At mula sa imbakan, dadaloy ang tubig papunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para makapagbigay ng supply ng tubig sa halos 300,000 residente noong panahon na iyon. Kung mapapansin nyo, may makikita tayo dito ng mga tubig sa bato. Siguro nung panahon na ginagamit na itong deposito, naglalagay sila ng palatandaan kung hanggang saan ay Binanggit din ni Rabusa na kaya napili ang San Juan na patayuan ng water reservoir dahil ang lokasyon nito ay volcanic top kaya matibay. Pero ang El Deposito, hindi lang naging simpleng imbakan ng tubig noong unang panahon. First time ko lang makapasok sa isang underground. Ganito pala yung feeling na makapasok dito, no? Nakakatakot. Tara, may bilisan na lang natin. Ikot, bawal daw yan. Saksi rin daw ito sa malalim na labanan ng revolusyonaryong Pilipino laban sa dayuhang mananakaw. Gayunman, sinabi ni Rabusa na sinubukan ulit sakupin ng mga Katipunero ang El Deposito noong 1898 at dito na nga nagtagumpay ang mga mandirigmang Pinoy. Samantala, nagsilbi rin daw ospital para sa mga pasyenteng may tuberculosis noong mga panahon ng Amerikano at Hapon ang El Deposito. Ito rin ay naging imbakan ng mga baril at armas dahil nakahanap na ang mga Amerikano ng ibang water reservoir sa Wawa Dam. Ang El Deposito ay isang mahalagang makasaysayang pook sa Pilipinas dahil ito ay may mahalagang papel sa Rebolusyong Pilipino laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang pagpapahalaga sa tubig ay mahalaga upang mapangalagaan ang ating kalikasan at magkaroon ng sapat na supply para sa kasalukuyan at hinaharap. Ang pagbibigay halaga sa tubig ay naglalayong pangalagaan ng likas na yaman at maging responsable sa paggamit nito para sa kabutihan ng lahat ng mga taong umaasa dito.